So mula nung na-announce yung lineup ng strong group para sa Dubai Games, alam ko na talagang bibigyan ko ng pansin si Renz Abando. Kasi honestly, matagal-tagal na tayong walang balita sa kanya. Pero ngayon, he'll be playing kasi sa strong group pa with quality players alongside him. So it's not necessarily productive na bigyang sobrang lalim na meaning yung performances niya throughout this tournament. Para mas okay kung tignan muna natin kung kamusta na ba siya. For the vibes lang, di ba? Kung yung level pa rin ba ng basketball na nalalaro niya is still in the same level or nag-improve na ba? And yes, numbers-wise, hindi sobrang importante. Pero daanan pa rin natin for formality since ganito naman tayo sa Buckets. We always go through the numbers unless hindi available, di ba? So, sa unang tatlong laro niya for SGA, he played roughly 20 minutes a game in which he averaged 8 points and 1.7 rebounds. Those numbers, again, doesn't look amazing. Pero if we consider na he's always playing alongside either DeMarcus Cousins, Malachi Richardson, Chris McCullough, or sabay-sabay lahat minsan tapos siya yung dos. Plus meron pang Mikey Williams, di ba? Yung 8 points per game ni Renz is not that bad. 3-pointers naman, which is isa sa mga strengths niya or isa sa mga assets niya as a player. Sabi sa stats, it's 25%, 2 for 8 total. Pero for some reason, meron akong tatlong 3-pointers na clips niya na ipapakita ko ngayon. So, dinoble check, triple check ko yan kung yung isa nakatapak sa 3-point line and yung referee kung magtataas ba ng kamay or sa baba yung kamay, which is a 2-pointer. Pero 3-pointers naman lahat. So, numbers are not that important right now. And there is a world kung saan either 33% siya or 37% sa tres kung nakulangan lang ng bilang yung statistician. And again, itong numbers na to, hindi ganun ka-importante talaga, pero may tulong talaga siya to interpret kung ano yung pinapakita niya. Pero ang pinapahalagaan ko kasi talaga right now ay yung fact na sa lineups kasi nila is playing mostly as a two-guard, which is interesting to say the least. Kasi if ever man na ma-call up ulit siya sa Gilas Pilipinas, ito yung posisyon na talagang possible na pwede niyang laruin. And yung idedemand sa kanya ng coaching staff, yung expectations, di ba? Pang two-guard. Kasi if you put him at 3, 6'2", medyo maliit na yon. Ang benefit kasi nun, di ba, playing alongside those guys, si Renz, nagkakaroon siya ng runs na makalaro as the two guard and defensively defend other guys sa same position na yon. So, pag-usapan naman natin, again, balik tayo sa 3-pointers, kung paano siya nakakakuha ng points sa loob ng court playing alongside those guys. Makikita natin dito, Mikey Williams, pick and roll with Ange Kwame. So, yung action, andito sa dalawa. And si Renz Abando, honestly, for most of the game, lagi yan nasa corner lang. Okay, pag may nagro-roll dito, nagli-lift siya or kumakat siya sa baseline kapag merong dumadrive papunta sa angle niya. So, yung laro niya, mostly ganun. Hindi pa masyadong binibigyan ng bola si Renz to operate. Pero gets ko naman kung bakit. Kasi ang daming players for this team who can do that. And the fact na si Renz Abando, kahit na hindi mo sinesitan ng play, nakakascore, ang laking bagay nun, you know, bigger picture. Kasi pagdating naman sa national team or pagdating naman niya sa pros, hindi naman yan kagad bibigyan ng silver platter o hindi naman kagad yan bibigyan ng special treatment na, Renz, gawin mo kahit anong gusto mo. But at the end of the day, team sport ang basketball and kailangan mo pa rin mag-exist within a system or within a team's principle. So, yun yung maganda kay Renz Abando. Kaya niyang gawin lahat ng yun. Dito, Mikey Williams, Ange Kwame, pick and roll. So now, every time kasi na may pick and roll, okay, ball handler ang priority ng defense. So yung tao ni Ange Kwame, trabaho niyang pigilan si Mikey Williams. And then, kapag naka-recover na yung tao ni Mikey Williams, tsaka siya babalik kay Ange Kwame. So habang walang tao kay Ange Kwame, yung tao ni Renz, magtatag yan ng roller to delay Ange Kwame and let this guy recover pag nakabalik na to. So ngayon, ang talagang read dyan as a guard is to kick out papunta sa corner, which is yun yung nangyari rin sa Bando. Hit that shot. So ang laking bagay nun if he hits those shots consistently. Kasi you make the defense stretch a little bit more, resulting to easier drives or rolls to the basket para sa team in general. Yun yung tinatawag nila na stretching the floor. Like literal. So dito naman sa play na to, Renz Abando is going to go here, papunta sa wing, after ng pin down ni Ange Kwame. So hindi lang basta spot up, kaya rin ni Renz Abando on the movement 3-pointers. Basta NBA usong-uso yung mga ganyang tipong players. Parang every team merong isa, pero sa Orlando Magic, merong isang player na laging dumadaan sa mga screen, nagsaset ng backpick, tapos magfe-flare.
dadaan sa handoff, 'di ba? Yung mga ala Duncan Robinson, Tyler Hero, Max Strus, at iba pa na type of players sa sobrang halaga ngayon sa basketball. Si Renz Abando, percentage-wise, hindi pa nandoon sa standards natin locally, pero, may tools, and why not, diba? Ito maganda kay Renz Abando, kahit hindi mo siya setan ng play, kagaya kanina na merong play para sa kanya, kaya niya pa rin mag-exist and kaya pa rin niya maging productive as a player sa loob ng court, kahit hindi mo siya sinesetan ng play. Dito, okay, nasa weak side si Renz Abando, there's going to be a shot na obviously sasablay, kaya natin kinuha tong clip na to. And Renz Abando, active enough to crash the boards, make plays, score baskets, diba? And very important as a player, as a wing, is to be able to cut to the basket and be athletic enough to finish over bigger defenders, especially 6'2", diba? Kailangan talaga meron kang athleticism to finish over defenders. And yun yung maganda kay Renz Abando kasi nababalance yung lack of height niya ng kanyang athleticism, vertical jump, wingspan, etc. Yung overall, presensya niya sa loob ng court. So, kumbaga, parang hindi siya 6'2" pakiramdaman sa court kasi ang taas tumalon, ang haba ng galamay, ang bilis tumakbo, springy siya. So, yun yung maganda kay Renz Abando. And dahil din doon, ang laking threat ni Renz Abando sa transition and sa fast break. So, dito, di ba, pag maganda yung defensive possession ng SGA, kagaya dito, naka-steal si Renz Abando, that leads to easier baskets, especially for Renz, kasi nga athletic enough siya to run the floor, di ba? And be the first guy, di ba, to attack the defense kahit hindi pa nakaset. And yung maganda rito, medyo na-check si Renz Abando rito ng defense, may dalawa, pero Renz Abando, alam naman nating lahat, di ba, sa Letran, yung laro niyan talaga triple threat, nasa high post, nag-aala Michael Jordan sa high post. So, may ganun talaga siyang part ng laro na na-reduce na kasi into a more defined role na kayang mag-exist kung saan at hindi necessarily kailangan ng bola na matagal sa kanya. Pero andun pa rin, paminsan-minsan yung footwork ni Renz Abando and yung IQ niya, to manipulate the defense to get better shots. So, yun yung maganda kay Renz Abando. Like, there's potential. Alam mo na kaya niya pang mag-improve. Alam mo na meron pa siyang kayang ipakita. Pero at the same time, kaya niya rin mag-exist within a system. Kaya niya rin maging role player. So, kumbaga para siyang, in some ways, may pagka-Scottie Thompson, Chris Newsome, hindi playstyle kumbaga yung paano mo siya mapaperceive sa team mo. Na yes, superstar potential, like a Chris Newsome, like a Scottie Thompson, or even like a Bonking to for Meralco ngayon, di ba? May potential talaga, pero kaya rin nila mag-simmer down to play within a system. And that's really good, or that's really interesting for a player like Renz Abando.